Naiwan na nga ako, pero ang sama talaga ng kutob ko at para bang may masamang mangyayari. Niel, ayos ka lang? Tara na, okay na to. Oh, kuya, yung pakiramdam ko. Whitey, Niel, anong nangyayari? Sa isang iglap ay isang malakas na puwersa ang tumulak sa akin. Biglang nagtatahol ang aso at maya-maya pa ay para bang may kinakagat si Whitey kahit wala kaming makita. Unti-unting nagdilim ang paligid at hinablot ni kuya ang kamay ko at agad na kaming tumakbo. Kuya, si Whitey, naiwan si Whitey! Susunod na lang siya. May kung ano doon, Niel. Kailangan na natin makalis dito. Kung ano man yun, siguro hindi na tayo nasundan nun. Pero may nararamdaman pa rin ako eh. Kaso ang problema natin ngayon, nawawala na rin tayo. Tingnan mo kuya, may pupuntahan si Whitey oh. Baka alam niya yung daan pabalik. Sinundan nga namin ang iika-ikang aso. Pabilis ng pabilis ang kilos niya na para bang may sinusundan siyang amoy. Hanggang sa lumayo muna kayo, tapos kunin ninyo si Whitey. Kukurap-kurap ang imen nang bigla na lang itong lumutang. Wala itong pakpak pero nagawa nitong lumipad. Saan? Kaya naman kumuha si Lola ng basahan at nilagyan ito ng langis at mabilis yun na sinilaban. Saktong litaw ng anyong tao ng aswang, binato niya ng apoy sa katawan nito. At biglang natupok ang katawan nito at naging abo. Matapos naman ang labanan, niyakap agad ni Lola Iska si Whitey. Ni Tio Roldan yun eh. Ay nako, masama talaga ang kutob ko sa isang yon. Pero sandali lang po Lola. Akala namin isa kayo napadpad dahil sabi ng barangay Wala sa mga buntis at matatanda. Kaya po pala akala ng iba multo. Kasi hindi madaling makita. Tama ka dyan, iho. At ngayon ko lang nakumpirma ang lahat. Ako sa baryo ninyo. Iniimbestigahan ko ang presensya nila tuwing gabi para malaman ko sino talaga ang aswang. Nako, kaya po ba kayo tumatakas kapag gabi? Nakita po namin kayo eh. Nagpupunta ho kayo